Nakapunta na ako ng Catanduanes, Batanes at masasabi kong ibang-iba yung charm dito sa Calayan. So samahan niyo akong i-explore siya sa mga susunod na araw. Para nakikita ko lang siya sa social media. Pero pagdating namin dito, iba pala rin talaga kapag ikaw na mismo yung nandito. Ang dami nagsasabi pag nagta-travel sila sa Pinas, parang wala ako dito sa Pilipinas like itong lugar natin ngayon. Pero the truth is, marami sa atin is hindi lang talaga nakakapag-explore. Crystal clear water, perfect ngayon for summer destination. Ang tanong, willing ka bang bumiyahe ng ganito kahaba para ma-experience ang ganda ng Calayan? And after 12 hours of travel, nakarating na kami dito sa dulong bahagi ng Pilipinas sa mainland, which is Apari. So it's my first time here and sasakay kami ng bangka. Akala ko tapos na yung sobrang habang biyahe, like 12 hours. Ngayon it's gonna be 7 hours travel papunta sa isla. It's gonna be a long adventure and let's go. Oh my gosh! Uy! Tatawid kami doon. At hindi mabasa, no? May tatlong option lang naman para makapunta ng Calayan Island. Pwede ka sumakay ng boat via Apari o Claveria for 6 to 8 hours or pwede ka namang mag-aeroplano from Tuguegarao via Sky Pasada na umaabot lang ng 45 minutes. Madami nagkalat na bangka pero wala lang silang fixed schedule at dahil nasira din ang ilan sa mga ito noong bagyo, limited na lang ang supply ngayon ng mga bangka at day before biglang nag-cancel yung bangka na sasakyan namin. Kaya pang fishing boat na lang ang nasakyan namin. Sobrang haba ng biyahe at karagatan lang ang nakikita namin. So, sumasakit na nga rin yung pet ko dahil nga ilang oras na rin kaming nakaupo dito. Basang-basa na rin kami dahil sa malalakas na alon na humahampas. Pero sabi nila, banayad pa tong alon na to dahil summer around March to June lang ang pinaka-okay na weather dito. Dahil the rest of the year, posibleng ma-stranded ka. Sabi mo kuya, di mababasa. Dito na kami! Kamigil! Makikihila kami sa kanila. Actually, nag-rest lang kami dito kasi 4 hours na rin kaming nasa bangka. Tapos, pinakape muna kami nung bangkero na nag-drive sa amin papunta dito. So, okay din para mapag-stretch around. Napakaraming pwede pang explore dito. So, hindi ko alam kung babalik pa ako dito sa mga susunod na araw. But let's see. Nakakagulat kasi sobrang layo na namin sa mainland. Pero, dami pang mga community dito sa lugar. Pagkatapos ng mahigit 5 oras sa paglalakbay ay narating na namin ang isla ng Camiguin. Ilan po yung mga population niyo pa yan? Barangays po. Ang dami. Pero under ng Municipality of Calayan din. Barangay ng Calayan ito. Kaso divided siya ng 3 barangays. Barangay Nagilian, Minabel, Balatuban. Ang dami pala. 60% na bangka na pang passenger, cargo passenger. Yung bangka din namin na pang passenger, ongoing yung repair kasi na ano din. Yung iba, nawasak talaga. Yan, makikita mo yung hanap buhay nila is more on fishing talaga. Since sa papaligiran tayo ng mga ocean and hindi daw masyadong bumabagi dito sa area dahil surrounded siya ng mga bundok. Pero recently, tumama kasi dito yung napakalakas na bagyo nung nakaraang buwan. Okay naman ma'am kasi yung dalawang isla dyan. Pinoprotektahan kayo. Mas malakas dun sa Calayan pag lalo na sa West Monsoon. Nung nalaman kong may travel dito ang Travel Buddies PH21, sumama na lang ako. Mahirap kasi DIY ang lugar dahil walang fixed date ang biyahe ng mga bangka. So, nag-join lang ako ng group tour at meron din silang upcoming group trip this coming May. After 8 hours, finally nakarating kami dito sa isla ng Calayan. Papahinga lang muna kami ng konti and then mag-explore kami after. Yan, narating na namin ang town proper ng Calayan. Maliit lang pala ito at sinalubong kami ng mga kulong-kulong ang pangunahing transportasyon dito sa isla. Pahinga lang kami saglit dito sa homestay at tumiretso na para tingnan ng sunset. Pumunta ako dito nang walang expectation at ayun simula pa lang ay sinalubong na kami ng nagagandahang mga kabundukan at karagatan. Perfectong panimula dahil sa sobrang pagod ko na ay gusto ko na lamang maupo at namnamin ang kapaligiran. And so meron na ngayong airport dito. I think
Sky Pasada pa lang yung lumilipad dito. So, nanggagaling siya from Tuguegarao. 16-seater. Malaki na. Bumalik na kami ng homestay at pinagluto kami ni nanay ng napakasarap na gabihan. Sobrang pagod na ako nung araw na to kaya natulog na ako ng maaga dahil sasalubungin daw namin ng sunrise. Aga namin for sunrise. Medyo off-road pala yung papunta doon. Tapos may mga sinisimula ng gawin ditong kainan. Yan, naglalakad tayo ngayon papunta dun sa lighthouse. Ngayon yung perfect timing para pumunta dun since sunrise ngayon. "15 minutes ride lang ay narating na namin ang Nagudungan Hills. Sulit na sulit naman yung packet. Sobrang ganda ng view dito. Oh my gosh. Highlight sa lahat. Meron ditong kakaibang rock formation. Sobrang panoramic ng view dito sa Nagudungan. Meron tayong lighthouse, meron tayong breathtaking view, cave, downhill, and everywhere you look, sobrang scenic. Mawala talaga yung pagod mo. Sobrang haba ng biyahe namin sa barko. 8 hours, then 10 hours from Manila. Ang tanong, willing ka bang bumiyahe ng ganito kahaba para ma-experience ang ganda ng Kalayaan? Noon ma'am, meron na pong pumupunta, kaso nga lang medyo small tawag ito. Konti pa lang yung pumunta. Then by 2023, 2024, doon na tumagsa yung mga turista. Ang tourism kasi dito sa amin, ang pagdating ng mga turismo is seasonal lang po. Oo, seasonal. So pag ang buwan lang ng turista dito ma'am is from March to first week of June, pero the rest is Amihan season na, ganun. May mga biyahe naman ma'am, pero konti na lang. Kamusta naman? Nawala ba yung pagod mo? Kaya pala ganun siya kahirap. Saka ang ganda ng lugar kasi hindi ganong puntahin. Saka mahirap yung bangka. Puntahan yung mga lugar. Sobrang konti lang ng mga turista. Siguro mga 40 to 50 yung turista dito since Holy Week ngayon. And marami na yun, pero kung tutuusin, kung pupunta ka ng Palawan, Boracay, parang aabot ng mga 10,000 yung tourists. Kasi sobrang konti lang limited lang yung mga transportation papunta dito. And hindi lahat willing mag-sacrifice ng time and effort para pumunta dito. Kaya doon mas nagiging preserve yung lugar kasi konti lang yung nakakapunta. And ito, parang kami lang yung nagmamayari nito ngayon. Punta kami ngayon doon sa falls. I think sasakay kami ngayon ng bangka papunta doon. And medyo maliit lang yung sasakay natin ng bangka. It's gonna be worth it. Basa ba kami ng alon? Hindi naman po masyado. Sakto lang. Mga literal na parang, Ito yung mukha namin bago kami... Parang nambunan lang, ganun. hindi naman kami masasampalin ulit ng Kalinawan. Chill lang to, kuya. Chill lang, chill lang. Nambunan? Sabi ko, kuya. Ready ka na po bang mabasa? Kala ko ba hindi kami mababasa? Maraming nagkalat dito na falls, pero isa to sa mga highlights yung iba is sobrang hirap daw puntahan. 15 minutes yung walk dito paakyat. Buti na lang marami pala nagkalat na waterfalls dito. 15 minutes lang yung nilakad namin papunta dito. Although medyo nasira sa kasalukuyan yung mga daan dahil sa bagyo. And ngayon, maliligo muna kami sa waterfalls dito sa Kaanyawan Falls. At ayun, kasi daming pinuntahan ay ang Lusok Cave. Dito rin kami nag-lunch by the beach, tapos pumasok na kami sa kuweba kung saan may cliff jumping daw dito. Wow! So nandito sa loob mismo yung highlight dito sa Lusok Cave. So medyo mababasa lang yung gamit natin. I think hanggang tuhod yung tubig dito. So lalakad tayo dito ngayon. I think kailangan ko ng drive up for sure.
Hindi na. Ay, walo ang tentacle. Clam, tsaka itong mini crab. Tawag namin dito kimchi. Nalimutan ko yung tawag nila dito. Pero, kakaiba yung texture nila compared dun sa texture ng kimchi sama. Yung shell niya medyo hard shell. Hard shell? Medyo brown siya. Yung sinigang na hipon. Actually, allergic ako. Harap. Medyo malaki. I think malalaki yung ano nila dito, clam. Sarap. Try natin to. Ito yung mga taba nila. Taba ba to? Mga 5:45. Kurarang. Ilocano po yun. Turo nyo nga po sa akin kung paano yun. Ah, yun pala yung purpose niya. Nakala ko pang kutsara. Taba-taba siya. Tinanong ko kay Kuya ko saan yung center dito. And it turns out, ito na pala yung center. Medyo konti pa yung mga homestay dito. Wait lang. Lalaking isda like yung tinatawag namin dito na malakay or mga yellowfin ganito sa mga buwan ng December pa sa amihan season po. Yung iba ma'am dinadala pero ang mas priority ng mga taga dito sa amin is yung community. Kumpleto lahat ng pagkain dito, hindi walang shortage kumbaga ng food po. Wait. 65 pesos yung mango graham. Magkano to, te? Kasi konti nang binayaran, 220 lang. Tulad. Lahat yan, Oh? tatlong ano. Grabe. Yung burger ko, 35. Ay, 65. Baka dito na kami tumira. Oo. Nagano pa ng lupate? Okay na. Excited na si Nene. Grabe, lalaki ng mga bato. Sobrang unique. Pino pa yung mga buhangin din. Sobrang blue ng tubig. Wow. Oh my gosh, speechless. Nakapunta na ako ng Bali. Pero sabi ko iba yung vibe dito. Eh, pag very untouched yung lugar, nape-preserve talaga yung ganda nito. Kasi na-appreciate ko siya because it's very secluded. Di lahat nakakapunta dito. And yung mga willing lang talagang, ayaw magpaka-OA. Pero sabihin niyo na kung OA ako. Pero look at this. Tchaling! Sino maniniwala na nandito ka sa Pilipinas? Parang worth it yung biyak. Ako nakikita yung papasyalan mo. Ang una mo talagang mararamdaman is yung pagod. Oo. Nung nag-umpisa na yung tour, and lalo na dito sa beach, napakaganda, sulit na sulit. Nagsasabi pag nagta-travel sila sa Pinas, parang wala ako dito sa Pilipinas like itong lugar natin ngayon. Pero the truth is, marami sa atin is hindi lang talaga nakakapag-explore sa mga malalayong lugar. Madalas yung mga well-preserved na lugar kagaya nito dito sa Calayan is dito mo talaga makikita yung true beauty, gaano pa siya ka-preserve and hindi pa siya nade-develop at nalalagyan ng mga establishment. Yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa Calayan Island. Napakahaba ng biyahe pero masabi ko naman na sulit siya. So, I think babalik ako dito. Pag medyo gawa ng bangka. Ayun! This ends my life. Bye!